Okay, so since alam na natin yung possible location ng maximum deflection na within span AB, ang next step na natin is kukuhanin na natin yung 'di ba sabi natin, yung point kung nasaan yung maximum deflection ay nilagyan natin kanina ng M. So kukuhanin natin yung distance na 'to, itong vertical distance na 'to. So nilalagay natin siya as Tm/A. And then ang next step na diyan, kukuhanin natin 'tong triangle na 'to, okay? At saka yung triangle na malaki dito. Itong triangle na 'to. Kasi siya yung papag-compare natin, no? Okay, so nasaan yung maximum deflection? So yung maximum deflection, syempre ito na yon. Ito na yung ating Ymax, ano? So yan yung ating Ymax. Okay, so gawan muna natin ng relationship. So alam natin to ano, 2.5949. And then yung total length nito mula dito hanggang dito, ito ay 5 meters. So by ratio and proportion, meron tayo ditong Ymax. Ito guys, hindi na natin kailangan yung absolute kasi parehas naman sila ng ano, iisang triangle yung pinag-uusapan natin dito. Kumbaga portion nito. Yung kasing kanina, nakaganito. Okay? So kaya tayo nag-absolute. So Ymax plus yung ating Tm/A, divide natin sa 2.5949 equals siya sa Tb/A over natin sa 5. Now, wala pa tayo guys value ng Tm/A. So, para makuha nyo yung Tm/A, katulad ng ginagawa natin, so kailangan nyo guys yung summation ng area times centroid ng part na to. Okay, itong part na to lang. Within sa A at saka sa M. Okay? So, area times centroid nito. So, i-redraw natin guys para kita nyo, ano. So, ito yung area natin nung para dun sa part na to, ano. Ito yon, ito yon. And then, itong part na to naman. Yan. Tapos, extend ko ulit to, no? Kasi yan yung ating pinaka, ano eh, parang starting point nitong portion ng spandrel. So, ito yung X natin. Yan. Same. So, ito ang moment natin dito is, katulad nung binabanggit ko, so ito ay 69.5. Kung ito ay, ano, ito yung A natin, which is 2.5949, ibig sabihin yung moment dito ay 69.5 times sa 2.5949. So, lagay natin dito. So, 69.5 times sa 2.5949. And distance natin guys dito ay 2.5949. Okay? So, sa ilalim naman, we have the vertical strip. So, gawa ulit tayo ng vertical strip. Ito ay dx, ito yung y natin. And our limits ay ano hindi siya from 0, dito yung start natin. So, x equals 2. Kailangan natin guys yung distance na to. Alam natin ito ay 2. So, kung mag-integrate tayo dyan, dapat ito ay x equals sa 2 plus 2.5949. Kasi ang reference natin ay dito sa 0, dito sa point na to. So, this is 4.5949. Okay? Next. So, centroid naman ito, mula dito hanggang dito. Kasi guys, ito yung reference line natin for M. Ito yon. Ito yung reference line natin. So, dyan natin dadalhin yung ano. Dyan natin kailangan yung centroid. Ano. So, ito ay 1/3 ng base natin na 2.5949. And then, para naman dito sa vertical strip natin, ang kanyang centroid mula dito sa ano, reference point natin, ito ay, if this is X, tatandaan nyo, ito yung X natin. Ito ay,
Diba ito yung 4.5949. So, 4.5949, bawasan mo ng x, ito yon. Ayan. So, pwede na natin ngayon kuhanin yung TM over A. So, negative summation ng area over area ng moment diagram times sa x bar over EI doon sa boundary natin which is A to M. Lalagay nyo na dyan yung values dito. So, negative nung, lagay natin, no? Area nung nasa taas, so 1/2 ng base natin na 2.5949. Ita times natin sa height which is 69.5 times sa 2.5949. Then, ta-times natin sa centroid na 1/3 times sa 2.5949. Okay? Then, add natin yung nasa ilalim. So, ito ay integral ulit. Ano? Ito ay TA or area nitong vertical strip natin times yung kanyang centroid papunta dito sa part na to. So, ito ay 4.5949 minus x. Now, ang ating dA ay y dx. Papalitan natin to ng y dx. Okay? And alam nyo yung value ng y kasi meron tayo ditong y. Okay? So, yung y, papalitan nyo to guys nung mismong value ng y which is negative 7.5 x squared. Ano? And then yung limits natin, nag-start sa x equals 2, nag-end sa 4.5949. So, 2, tapos dito ay 4.5949. And then dito, makukuha nyo na yung ating TM over A. Then, magagamit na natin tong relationship na to to get the value of y max. Okay? So, solve ko lang. So, ang lumalabas sa akin ay negative 14. Wait lang pala. Tatimes nyo sa negative 1. Ano? So, itatimes nyo dito sa negative 1. So, 14.3111 no, over EI. Yan. And then, you will use this one. Kita nyo, positive ulit yung TM over A. So, gamitin natin yung relationship na to to get the value of Y. So, dito guys, substitute nyo lang. Ano? So, sa part na to, substitute lang natin tong nasa taas, itong 14.3111. Then, sa TB over A, substitute nyo dito negative 57 point, ano yun? 2917. Ano? Yan, to get the value of Y max, pwede na yan. No? Pwede nyo na yan i-shift solve siguro. Or pwedeng manualin nyo na lang. So, ang lumalabas sa akin ay negative 44.0443 over EI. Yan. So, yun yung ating maximum deflection. So, kung nagtataka kayo bakit positive yan, ganito kasi yun, no? So, if this is your beam, and then elastic curve ulit tayo, no? So, papaganito na yung elastic curve natin, no? So, point A, point B. Ganito na. So, ang nangyari dyan kasi guys ay ganito. So, ito yung tangent line natin sa A. So, possible na ganito yung itsura niya. Yan. Yan. So, kung mapapansin nyo, itong part na to, so, kunyari, ito yung ating 2 point,
5949. Ito yung tangent line natin papunta dito, ano? So, nasa taas yung tangent line natin. Therefore, kaya ito ay positive. Now, ang Y-max natin, ang measure niyan ay mula dito sa original position ng beam papunta dito sa ilalim na to. So, ito yung Y-max natin. So, ito yung TM/A. Yan. Okay? So, ganyan yung ano niyan. Now, kung i-compare na natin doon sa mga nandun kanina, doon sa itong beam na to. Yan. Pag tinignan nyo ito, so drawing natin, i-ano natin, no? Ilagay natin yung values. Yan, kita nyo naman, dito sa part na to, ito yung ating negative 44.0443. Ibig sabihin, ang maximum deflection natin ay ito. Ito na yung ating maximum deflection kasi siya yung pinakamalaki dun sa tatlo. Okay? And then, for our location, syempre, since ito yung maximum deflection, ang location natin ay ito na din. Yung 2.5949 from support A. Okay? So, ibig sabihin, yung sagot natin dun sa problem kanina na ito, ang sagot dyan ay yung 2.5949 from support A. And then, yung maximum deflection natin, yung value kanina na nasolve natin, which is itong negative 44.0443. Yan. So, yan na. Nasagutan na natin lahat yung para dito sa example na to. I hope madami kayo guys na tutunan dito sa area moment method na to. Okay? So, thank you guys. Thank you.